Sabi ng aking asawa, si Marites, diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Gusto ko ang bahay na ito, ang mga sasakyan, ang negosyo, lahat. Hindi siya umiiyak, hindi siya humihingi ng tawad. Parang nag-uutos siya ng kung anuman mula sa isang menu. Parang ang 14 na taon ng aming pagsasama, 2 anak, at lahat ng itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay ay isa lamang transaksyon na handa na siyang isara. Hinawakan ako ng abogado ko sa braso ng mahigpit na inakala kong mag-iiwan ito ng pasa. Si Atty. Reyes ay 30 taon nang nagpapraktis ng batas pampamilya. Nakakita na siya ng mga marahas na diborsyo. Nakakita na siya ng mga mag-asawang nagsisikap na sirain ang isa't isa. Ngunit nang ikinuwento ko sa kanya ang aking gagawin, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Isko, huwag mo itong gawin. Kaya nating lumaban, dapat tayong lumaban. Hindi niya karapatan ang kalahati ng hinihingi niya, sabi ko. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Marites na nakaupo sa tapat ng conference table kasama ang kanyang abogado. Nakangiti ng mayabang. Ang mukha na dati kong hinahalikan bago matulog. Ang babaeng niyakap ko noong namatay ang kanyang ina. Ang taong sumumpa sa Diyos at sa aming mga pamilya na sasamahan niya ako sa lahat ng bagay. Ibigay mo na lang ang lahat sa kanya, sabi ko. Nalaglag ang ballpen ni Atty. Reyes. Pasensya na po. Narinig niyo po ako. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang negosyo. Ibigay niyo na lang sa kanya ang lahat ng gusto niya. Bahagyang kumibot ang ngiti ni Marites. Hindi niya inaasahan iyon. Yumuko ang abogado niya at may ibinulong sa tainga niya. Dahan-dahan siyang tumango, parang isang pusa na nakahuli na ng daga. Inisip niyang nasira na ako. Inisip niyang sumusuko na ako. Lahat sila. Tumawag sa akin ang nanay ko sa gabi na nanginginig sa iyak. Si Nanay Elena, mag-isang nagpalaki sa 2 anak pagkatapos mamatay ng tatay ko. Nagtrabaho siya ng doble bilang isang nurse. Isinakripisyo niya ang lahat para lamang magkaroon kami ng kinabukasan ni Benji. At ngayon, nakikita niyang isinusuko ng kanyang bunsong anak ang kanyang buong buhay sa isang babae na hindi karapat-dapat kahit isang kusing nito. Isko, pakiusap. Ang tatay mo ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala. Inilaan niya ang kanyang puso sa Sattler & Sons. Hindi mo pwedeng basta na lang ibigay yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Nay, kailangan ko lang po kayong magtiwala sa akin. Magtiwala sa'yo? Anak, hindi ka nag-iisip ng tama. Nasasaktan ka, galit ka. Hayaan mong tawagan ko si Benji. Hayaan ninyong tulungan ka namin. Hindi na ako galit, Nay. Hindi na. At pangako, alam ko eksakto ang ginagawa ko. Narinig ko ang takot sa boses niya, ang panginginig na baka tuluyan nang nabaliw ang anak niya sa bigat ng pagkakanulo. Dumating ang kapatid kong si Benji sa apartment ko kinabukasan. Isa siyang bumbero, malaki, mapagbantay. Hindi niya nagustuhan si Marites mula pa noong una ko siyang ipinakilala. Ngunit nanahimik siya ng 14 na taon dahil mahal niya ako at nirerespeto ang mga desisyon ko. Hindi siya nanahimik ng araw na iyon. Sinasabi mo bang hahayaan mo siyang kunin ang lahat? Ang bahay na tinulungan nating ayusin? Ang negosyo na sinimulan ng tatay natin sa garahe niya? Isusuko mo lang yan? Oo. Bakit? Naglabas ako ng isang folder na makapal, puno ng mga dokumento, bank statements, invoices, canceled checks. Isinlide ko ito sa ibabaw ng mesa sa kusina kasi hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang kinukuha. Binuksan ni Benji ang folder. Binasa niya ang unang pahina, pagkatapos ang pangalawa. Sa ika-5 pahina, nanigas ang panga niya at nanginginig ang mga kamay niya. Totoo ba ito? Bawat salita. At hindi niya alam na nahanap mo ito. Hindi ko talaga alam. Isinara ni Benji ang folder at tumingin sa akin sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang bangungot na ito. Ngumiti siya. Kapatid, baka ikaw na ang pinakamatalinong lalaking nakilala ko. Kita niyo, inisip nilang lahat na nasira na ako. Inisip nilang sumuko na ako. Nakita nila ang isang lalaking pumasok sa divorce proceedings at nagwagayway ng puting bandila nang hindi man lang sumusuntok. Ngunit hindi nila alam ang nalalaman ko. Hindi nila nakita ang natuklasan ko na nakabaon sa loob ng 3 taon ng financial records.
Hindi nila naunawaan na minsan ang pinakamahusay na paraan upang manalo ay hindi ang lumaban ng mas mahirap. Ito ay ang humiwalay sa daanan at hayaang ang iyong kaaway ay diretsyong mapunta sa bitag na ginawa nila para sa kanilang sarili. Kaya naman nang pumasok ako sa courtroom para sa huling pagdinig, hindi ako kinakabahan. Hindi ako takot. Hindi ako talunan. Ako ay mapagpasensya. Si Marites ay nakaupo sa kanyang mesa na nakadamit na parang handa para sa isang magazine cover. Napili na niya ang mga bagong kasangkapan para sa bahay. Nakapagplano na siya na i-rebrand ang negosyo. Nakagastos na siya ng pera na sa tingin niya ay mapupunta sa kanya. Ngumiti siya sa akin nang pumasok ako. Ang malamig, mapagtagumpay ng ngiti na iyon. Pinirmahan ko ang lahat ng dokumentong inilagay sa harap ko. Pumayag ako sa bawat termino. Ang abogado ko ay parang dumadalo sa isang libing. At pagkatapos, bumukas ang mga pinto ng courtroom. 2 lalaking nakasuit ang pumasok. Mga federal agents. Nagbigay sila ng dokumento sa abogado ni Marites. Nakita kong nanlata ang mukha nito. Nakita kong yumuko ito at bumulong ng 5 salita sa tainga nito. 5 salita na nagpabago sa lahat. Nawala ang ngiti ni Marites. Nanginginig ang mga kamay nito at pagkatapos ay sumigaw ito. Sumigaw ito ng malakas kaya't naparating ang bailiff. Sumigaw ito ng pangalan ko na parang sumusumpa. Ngunit ako naman ay nakaupo lang doon, kalmado tulad ng isang umaga sa tag-araw, at pinanood ang babaeng nagnakaw ng aking tiwala, ng aking pera, at ng aking pamilya na sa wakas ay nakamit ang nararapat sa kanya. Ang pangalan ko ay Isko Santos. Ang mga kaibigan ko ay tumatawag sa akin na Isko. At ito ang kwento kung paano ko nawala ang lahat at nanalo. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila. Ang tatay ko, si Mang Nestor, ay isang tubero. Hindi yung tipo na nahuhuli at naniningil ng malaki para sa tumutulong gripo. Siya ang tunay na propesyonal. Mga commercial jobs, mga opisina, mga ospital, mga paaralan. Sinimulan niya ang Sutler and Sons Plumbing noong 1987, nagtatrabaho mula sa aming garahe na wala kundi isang gamit na van at ang kagustuhang malampasan ng lahat. Noong 12 taong gulang ako, kasama ko na siya sa mga trabaho. Noong 16, kaya ko nang maglinis ng tubo at maghinang ng copper pipe nang mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Ang kapatid kong si Benji ay napunta sa ibang direksyon. Naging bumbero siya, ngunit ako, mahal ko ang trabaho. Mahal ko ang pagbuo ng isang bagay gamit ang aking mga kamay. Mahal ko ang paglutas ng mga problema na iniiwan ng ibang mga lalaki. Namatay ang tatay ko dahil sa atake sa puso noong 30 ako. Natagpuan ko siya sa workshop isang umaga. Nakayukyok sa kanyang workbench. Sinabi ng doktor na mabilis lang ito. Sinabi niyang malamang wala siyang naramdaman. Hindi ko alam kung ginawa nitong mas mabuti o mas masama. Iniwan niya sa akin ang negosyo. Sutler and Sons, 12 empleyado, isang matatag na reputasyon at isang pamana na ipinangako kong poprotektahan ko ng buong lakas ko. Nakilala ko si Marites 2 taon bago pumanaw ang tatay ko. Nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang dental office kung saan ako nag-i-install ng mga bagong linya ng tubig. Mayroon siyang tawa na kayang punuin ng isang silid. Pinaramdam niya sa akin na ako ang pinaka-interesanting lalaki sa mundo, kahit na ako ay nababalot ng grasa at amoy PVC cement. Nag-date kami ng 1 taon, nagpakasal sa isang maliit na simbahan sa labas ng bayan. Umiyak ang nanay ko. Nagbigay ng toast si Benji na nagpatawa sa lahat. Tiningnan ako ni Marites sa aming unang sayaw na parang ako ang kanyang buong mundo. Sa isang pagkakataon, naniwala akong totoo nga iyon. Dumating si Maya 2 taon pagkatapos, isang magandang sanggol na babae na may mga mata ng kanyang ina at ang katigasan ng ulo ko. Pagkatapos ay si Leo 3 taon pagkatapos, isang ligaw na batang lalaki na gustong maging katulad ng kanyang tatay. Dati ko siyang kinakarga sa balikat ko sa hardware store, hinahayaan siyang pumili ng mga kasangkapan na masyado pa siyang bata para gamitin. Iyon ay mga magagandang taon. Mahihirap na taon, ngunit maganda. Nagtrabaho ako ng 60, kung minsan ay 70 oras kada linggo na pinapalago ang negosyo.
Nakakuha kami ng mas malalaking kontrata, nag-hire ng mas maraming tauhan, bumili ng mga bagong sasakyan. Hindi ako yumaman, ngunit nagbibigay ako. Nagtatayo ako ng isang bagay na maipagmamalaki ng aking mga anak. Ngunit kung saan-saan sa ika-10 taon ng aming kasal, nagbago si Marites. Hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Ito ay mabagal, tulad ng isang tubo na kinakalawang mula sa loob. Hindi mo ito napapansin hanggang sa bumulwak ang lahat. Tumigil siya sa pagtatanong tungkol sa aking araw. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa bahay kahit na ginugol namin ang 2 tag-init na inaayos ito sa tulong ng aking kapatid. Gusto niya ng mas malaking kusina, mas magandang sasakyan, mga bakasyon sa mga lugar na hindi namin kayang bayaran. Lahat ng iba ay sumusulong isko. Bakit tayo nakatigil? Hindi tayo nakatigil. Nagtatayo tayo ng isang bagay. Nagtatayo ng ano? Ito? Itinuro niya ang aming sala na parang ito ay isang bilangguan. Hindi ako pumayag sa buhay na ito. Pumayag ka sa akin. Hindi siya sumagot. Umalis lang siya. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay dahil sa stress. Sinabi ko sa sarili ko na pagod siya sa pagpapalaki ng 2 bata habang ako ay nagtatrabaho ng mahabang oras. Sinabi ko sa sarili ko na kung magtatrabaho lang ako ng mas mahirap, gagawa ng mas maraming pera, bibigyan siya ng gusto niya, gaganda ang mga bagay-bagay. Hindi sila gumanda. Tumigil siya sa kanyang part-time job. Sinabi niyang kailangan niyang mag-focus sa mga bata. Ngunit ang mga bata ay nasa paaralan buong araw at nang umuwi ako, siya ay karaniwang nasa kanyang telepono o nanonood ng TV. Ang bahay ay magulo. Ang hapunan ay take-out at ang bawat pag-uusap ay nauuwi sa away tungkol sa pera. Doon ko kinuha si Attorney Vance Odom. Kailangan ko ng tulong sa mga libro. Ang negosyo ay lumaki ng sobra para mahawakan ko ang pananalapi ng mag-isa at nalulunod ako sa mga invoice at payroll at tax documents. Isang kaibigan ang nagrekomenda kay Vance. Sinabi niyang matalas siya, propesyonal, mapagkakatiwalaan. Dumating si Vance sa unang pagkikita namin na naka-pressed suit at may kumpiyansang ngiti. Nagsalita siya tungkol sa efficiency at optimization at growth strategies. Pinaramdam niya sa akin na mali ang lahat ng ginagawa ko sa buong buhay ko, ngunit maaari niya itong ayusin. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi sa kaharian. Bawat bank account, bawat kontrata, bawat financial record na nagawa ng Sattler and Sons. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko kung gaano katanga iyon. Ngunit sa mga oras na iyon, pagod na ako. Sinusubukan kong iligtas ang aking kasal. Sinusubukan kong maging mabuting ama. Wala akong lakas para questionin ang isang lalaki na may mga pinakamahusay na rekomendasyon. Nagsimulang dumating si Vance sa bahay para sa hapunan. Mahal siya ni Marites, tumatawa siya sa mga biro niya. Tinatanong niya ang tungkol sa kanyang buhay. Tinatrato niya siya bilang isang iginagalang na bisita habang tinatrato niya ako na parang tagapaglingkod. Dapat ko sanang nakita. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako, ngunit nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako na ang buhay na itinayo ko ay may kahulugan sa mga taong pinagtayuan ko nito. Sinubukan ng nanay ko na babalaan ako. Si Nanay Elena ay hindi babaeng nagsasalita nang hindi nag-iisip. Kaya naman nang hilahin niya ako sa isang tabi pagkatapos ng hapunan ng Linggo isang gabi, dapat sana ay nakinig ako. Isko, may hindi tama sa babaeng iyon. Naipakiusap, hindi na naman ito. Hindi ako nagsisikap na gumawa ng gulo. Sinusubukan kong protektahan ang anak ko. Tinitingnan kanya na parang estranghero ka. At ang paraan ng pagtingin niya sa accountant mo ay iba talaga. Sabi ko sa kanya na nag-i-imagine lang siya. Sabi ko sa kanya na si Marites at ako ay dumadaan sa isang mahirap na yugto, ngunit malalampasan namin ito. Mali ako. Napakalaki ng pagkakamali ko. At malalaman ko kung gaano kalalim ang naging pagkakanulo. Ito ay isang Martes noong Marso nang gumuho ang buong buhay ko. Naaalala ko ang petsa dahil mayroon kaming malaking trabaho na naka-schedule sa isang medical complex sa silangan ng bayan. Bagong konstruksyon, 3 palapag ng plumbing. Dapat tumagal ito buong araw, ngunit ang general contractor ay tumawag sa umaga at ipinagpaliban ang simula ng 1 linggo.
Isang bagay tungkol sa mga permit na hindi na-clear sa oras. Nagpa siya akong umuwi ng maaga. Baka sorpresahin si Marites. Baka ilabas ang mga bata para sa ice cream pagkatapos ng klase. Huminto ako sa isang gas station at binili ang kanyang paboritong bulaklak, mga dilaw na rosas. Gusto niya noon kapag binibigyan ko siya ng bulaklak ng walang dahilan. Pumasok ako sa driveway bandang tanghali. Nandoon ang kotse ni Marites, ibig sabihin ay nasa bahay siya. Ngunit nang maglakad ako sa pintuan sa harap, tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Marites, nandyan ka ba? Walang sagot. Inilapag ko ang mga bulaklak sa counter ng kusina, naglakad sa sala. Wala. Hinulaan ko na baka natutulog siya. Madalas siyang nagrereklamo ng sakit ng ulo nitong mga nakaraang panahon. Umakyat ako. Ang pinto ng silid tulugan ay nakasara. Maaari akong makarinig ng kung ano sa kabilang panig. Mababa, mahinang mga boses. Nagsimulang tumibok ang puso ko bago pa man nakahabol ang aking utak. Alam na ng isang bahagi ko kung ano ang malapit ko nang makita. Alam na ng isang bahagi ko ito sa loob ng maraming buwan at tumangging tanggapin ito. Itinulak ko ang pinto at doon sila, sina Marites at Vance Odum, sa aking kama, sa aking bahay, sa silid kung saan natutulog ang aking mga anak sa hallway. Huminto ang oras. Hindi ako makahinga. Hindi ako makakilos. Nakatayo lang ako doon na may hawak na bouquet ng dilaw na rosas, nakatingin sa dalawang tao na pinagkakatiwalaan ko ng husto sa mundo, magkayakap na parang wala ako. Sumigaw si Marites. Nagmadali si Vance sa kanyang mga damit at mayroong pumasok sa akin na naging malamig. Hindi mainit, hindi galit, lamang malamig na parang may nagbuhos ng tubig yelo sa aking mga ugat. Isko, hintay, hayaan mo akong magpaliwanag. Ipaliwanag ang ano, Marites? Ipaliwanag kung paano ka napunta sa kama kasama ang accountant ko. Ipaliwanag kung gaano nakatagal itong nangyayari sa likod ko. Hinila niya ang kumot na parang may natitira pa siyang dignidad na dapat protektahan. Hindi ito ang iniisip mo. Ito mismo ang iniisip ko. Gaano nakatagal? Hindi siya sumagot. Tumingin siya kay Vance sa halip. Nakikipagbuton siya ng kanyang shirt, iniiwasan ang aking mga mata. Gaano nakatagal? Tanong ko ulit. Sa wakas ay nagsalita si Vance. Mga 1 taon. 1 taon? 12 buwan? 50 linggo ng kasinungalingan, ng mga ngiti sa hapagkainan ko, ng mga pakikipagkamay at business meetings at pagpapanggap na kaibigan ko habang natutulog siya sa asawa ko. Masyado kang nagre-react, sabi ni Vance, papalapit sa pinto. Business is business. Humakbang ako sa harap niya. Business? Tinatawag mong business to? Kumain ka ng Thanksgiving dinner kasama ang pamilya ko. Binuhat mo ang anak ko. Tinitingnan mo ako sa mata bawat linggo at nagsisinungaling ka sa mukha ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hinawakan ko siya sa kwelyo at itinulak siya sa dingding. Hindi ako marahas na tao. Hindi ako kailanman nanuntok sa galit sa buong buhay ko. Ngunit sa sandaling iyon, gusto ko siyang basagin sa dalawa. Umalis ka na ngayon, bago ko gawin ang isang bagay na hindi ko matatanggap. Umalis siya. Hindi man lang tumingin kay Marites habang palabas. Umiyak siya, tunay na luha. Hindi ko na matukoy. Isko, pakiusap. Akala ko kasi nag-iisa ako. Hindi ka naman kasi laging nandyan. Hindi mo ako pinapansin. Kailangan ko ng isang tao na magpaparamdam sa akin na gusto ako. Nagtrabaho ako ng 70 oras kada linggo para bigyan ka ng lahat ng gusto mo. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga bakasyon at ganito ang pagbabayad mo sa akin. Siguro kung nandito ka pa, siguro kung sinubukan mong mas mahirap? Sinubukan kong mas mahirap. Ibinigay ko sa iyo ang 14 na taon ng aking buhay, Marites. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Well, hindi iyon sapat. Umalis ako sa bahay ng gabing iyon. Nagmaneho papunta sa bahay ng nanay ko at umupo sa kanyang porch hanggang sa sumikat ang araw. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Nakaupo lang ako doon, sinusubukang alamin kung paano ko na-miss ang isang bagay na napakalinaw sa napakatagal na panahon. 1 linggo pagkatapos, nag-file ng divorce si Marites. Ngunit hindi lang siya gusto ng paglabas. Gusto niya ng dugo. Ang bahay, parehong sasakyan, buong kustodiya kay Maya at Leo, at Sutler and Sons Plumbing.
ang kumpanyang itinayo ng tatay ko, ang kumpanyang inilaan ko ang buong buhay ko para palakihin. Ang demand letter ng abogado niya ay nagpasuka sa akin. Inangkin niya na siya ay isang hindi bayad na partner sa pagbuo ng negosyo. Sinabi niya na karapat-dapat siya sa kompensasyon para sa mga tao ng emotional labor at domestic sacrifice. Tumawag sa akin ang abogado ko, si Attorney Reyes, sa parehong araw. Isko, ito ay extortion. Hindi niya karapatan ng negosyo. Maaari nating labanan ito. Alam kong kaya natin. Mabuti. Kaya, simulan natin ang pagbuo ng ating kaso. Hindi pa, ati. Mayroon akong kailangang suriin muna. Nang gabing iyon, nagmaneho ako papunta sa opisina. Kinuha ko ang lahat ng financial records mula sa huling 3-year taon. Bank statements, invoices, vendor payments, check ledgers. Ikinalat ko ang mga ito sa lumang mesa ng aking tatay at nagsimulang magbasa. Bandang hating gabi, nahanap ko ang unang pekeng invoice. Bandang 2 ng umaga, nakahanap ako ng 12 pang invoice. Bandang pagsikat ng araw, natuklasan ko ang halos 20,000 tuition sa mga peking transaksyon. Mga shell companies, mga peking vendor, mga bayad para sa mga materyales na hindi kailanman umiral. At sa kalahati ng mga tseke na iyon, nakalagay doon sa itim na tinta ang pirma ng aking asawa. Si Marites ay hindi lamang nanloloko sa akin. Ninanakawan niya ako ng palihim at inisip niyang makakalusot siya. Umupo ako sa kusina ng nanay ko, kinabukasan kasama ang folder na nakalatag sa harap ko. 3 taon ng pagnanakaw, halos 20,000, mga peking invoice, mga shell company, at pirma ng aking asawa sa bawat tseke, pagkatapos ng bawat tseke, pagkatapos ng bawat tseke. Ang unang instinct ko ay harapin siya, ihagis ang mga dokumentong ito sa mukha niya at panoorin siyang manginig, tawagan ng pulisya at ipaaresto siya agad. Ngunit pagkatapos ay pinigilan ko ang sarili ko. Si Marites ay matalino, hindi pantas, ngunit matalino. Nagpalipas siya ng mga taon sa pagpaplano nito. Kung binigyan ko siya ng babala ngayon, hahanapin niya ang paraan upang takpan ang kanyang mga bakas. Sisihin niya si Vance, sisirain niya ang ebidensya, babaluktutin niya ang kwento hanggang sa siya ay magmukhang biktima. Kailangan ko ng ibang diskarte. Tinawagan ko ang kapatid kong si Benji noong hapon na iyon. Dumating siya pagkatapos ng kanyang shift, amoy usok pa mula sa sunog na kanyang pinuntahan kaninang umaga. Binigyan ko siya ng beer at isinlide ang folder sa mesa. Ano ito? Katibayan na ang asawa mo at ang accountant mo ay nagnanakaw sa akin ng 3 taon. Binuksan ni Benji ang folder. Hindi siya lalaking madaling magpakita ng emosyon. Ang 30 taon ng pagpasok sa mga nasusunog na gusali ay nagturo sa iyo na panatilihin ang isang matatag na mukha. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahinang iyon, nakita ko ang pagigting ng kanyang panga at ang pagputi ng kanyang mga buko. 20,000, bigyan o kumuha. At pinirmahan ni Marites ang lahat ng ito, kalahati nito. Si Vance ang humawak ng natitira. Isinara ni Benji ang folder at tumingin sa akin. Ano ang gagawin mo? Hahayaan ko siyang kunin ang kumpanya. Tinitigan niya ako na parang nawalan na ako ng isip. Ano ang gagawin mo? Pag-isipan mo, Benji. Gusto niya ang Sattler & Sons. Hinihingi niya ito sa diborsyo. Kung lalabanan ko siya, magtatatag siya. Itatago niya ang ebidensya. Papahabain niya ito ng ilang taon. Ngunit kung kusang loob ko itong ibibigay sa kanya, kukunin niya ang pagmamay-ari ng lahat, kasama na ang 20 taon ng financial fraud. Hahayaan mo siyang manahin ang sarili niyang mga krimen. Eksakto. Umupo si Benji sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Ito ay alinman sa pinakamatalinong bagay na narinig ko o ang pinakagunggong. Kailangan ko ng tulong mo sa paghahanap ng isang forensic accountant, isang tao na maaaring idokumento ang lahat ng ito ng maayos. Isang tao na maaaring bumuo ng isang kaso na mananatili sa federal court. Federal court? Hindi lang ito pagnanakaw, Benji. Ito ay wire fraud, tax evasion. Ang mga peking invoice na ito ay dumaan sa mga business account na tumawid sa mga state lines. Ito ay federal territory. Tinapos ni Benji ang kanyang beer
at inilapag ang bote. Kilala ko ang isang tao na nagtatrabaho sa opisina ng fire marshal sa mga arson investigation. May koneksyon siya sa mga taong humahawak ng mga financial crimes. Hayaan mong tumawag ako ng ilang mga tawag. 3 araw pagkatapos, nakaupo ako sa isang conference room kasama ang isang forensic accountant na nagngangalang Atty. Reyes. Siya ay isang tahimik na lalaki sa kanyang 50s na may reading glasses at isang tumpok ng yellow legal pads. Hindi siya mukhang marami, ngunit nangako si Benji sa akin na siya ang pinakamahusay sa estado. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, bawat bank statement, bawat invoice, bawat canceled check. Gumugol siya ng 2 linggo sa pagtingin sa lahat, pagdodokumento ng bawat fraudulent transaction, pagtrace ng bawat peking vendor, pagbuo ng timeline ng pagnanakaw. Nang matapos siya, tinawag niya ako pabalik sa kanyang opisina. Mr. Santos, mayroon kang napakalakas na kaso dito. Hindi ito amateur theft, ito ay systematic embezzlement. Ano ang mga option ko? Maaari kang magsampa ng mga kasong sibil, idemanda silang 2 para sa danyos. Ngunit dahil sa lawak nito, inirerekomenda kong lumapit sa mga federal authorities. Ang IRS ay may Criminal Investigation Division na humahawak ng mga kasong ganito. Ang wire fraud lamang ay may parusang hanggang 20 taon. Paano tayo magpapatuloy? Isusumite ko ang aking mga natuklasan sa IRS. Magbubukas sila ng investigasyon. Tahimik itong mangyayari, walang nakakaalam hanggat hindi sila handang gumawa ng mga pag-aresto. At kung ang asawa ko ang kumuha ng kumpanya bago mangyari iyon? Ngumiti si Atty. Reyes. Kung gayon, siya ay inaako ang buong pananagutan para sa lahat ng nagawa ng kumpanyang iyon. Kailangan kong umupo sa tapat ni Marites sa mediation at umarte na parang isang talunang lalaki. Kailangan kong panoorin siyang ngumisi at magalak habang ang kanyang abogado ay naglilista ng sunod-sunod na demand. Ang aking sariling abogado ay nag-isip na ako ay nagkakaroon ng breakdown. Isko, nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo akong labanan ito. Mayroon tayong mga batayan upang questionin ang bawat solong bagay na hinihingi niya. Hindi, ati. Sumasang-ayon kami sa kanyang mga termino. Ang bahay, ibigay sa kanya. Ang mga sasakyan, ibigay sa kanya. Ang negosyo na itinayo ng iyong ama. Lahat ng iyon. Hugh, sabi ko, lahat ng iyon. Naghagis siya ng ballpen sa mesa. Nagsasanay na ako ng batas sa loob ng 30 taon. Hindi ko pa nakikita ang isang lalaking determinado na sirain ang kanyang sarili. Hindi ko sinisira ang sarili ko. Naglalagay ako ng bitag. Tiningnan niya ako ng mahabang sandali. Ano ang alam mo na hindi ko alam? Wala namang kailangan mong alalahanin pa. Pagtiwalaan mo lang ako. Pagdating ng oras, lahat ay magiging malinaw. Ang nanay ko ay mas mahirap kumbinsihin. Pumunta siya sa apartment ko isang gabi na may dalang casserole dish at luha sa kanyang mga mata. Isko, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo itong gawin. Ang kumpanyang iyon ay ang lahat ng natitira sa atin mula sa iyong ama. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Nay, nagtitiwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Kung gayon, paniwalaan mo ako kapag sinabi kong maiintindihan ni tatay. Minsan kailangan mong talunin ng isang laban upang manalo sa giyera. At ipinapangako ko sa iyo kapag natapos na ito, ipagmamalaki mo kung paano ko ito hinawakan. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ako at hinawakan na parang natatakot siyang bitawan. Nagpalipas ako ng bawat libreng sandali kasama ang aking mga anak sa mga linggong iyon. Dinala ko si Leo sa practice ng baseball. Tinulungan ko si Maya sa kanyang science project. Sinabi ko sa kanila, bawat araw na mahal ko sila at nawala sa kanila ang kasalanan. Dahil kahit ano pa ang mangyari kay Marites, ang 2 batang iyon ang aking tunay na pamana at poprotektahan ko sila kahit ano pa ang mangyari. Dumating ang araw ng huling pagdinig sa isang malamig na Huwebes ng umaga noong Oktubre. Gumising ako ng fes gaya ng dati. Ang mga lumang ugali ay hindi namamatay dahil lang gumuho ang iyong buhay. Nag-shower ako, nag-ahit at nagsuot ng pinakamalinis kong button-down shirt, hindi suit.
Wala akong damit na ganun. Isang simpleng asul na shirt na binigay sa akin ng anak kong si Maya para sa Father's Day, 2 taon na ang nakakaraan. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin ng mahabang panahon. Mukha akong pagod, mas matanda sa 38, ngunit sa ilalim ng pagod, mayroong iba pa, isang bagay na matatag, isang bagay na kalmado, ngayong araw na iyon. Gusto ng nanay ko na nandoon siya, ngunit hiniling ko sa kanya na maghintay sa tabi ng telepono. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin mag-isa. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Wood paneling, fluorescent lights, isang American flag na nakasabit ng maluwag sa sulok. Amoy lumang papel at lumang kape. Naroon na si Marites nang pumasok ako. Nakaupo siya sa plaintiff's table kasama ang kanyang abogado, isang makintab na lalaki na nagngangalang Attorney Patterson, na naniningil ng 2,000 bawat oras at mukhang nasisiyahan siyang paghiwa-hiwalayin ang mga lalaki sa korte. Si Marites ay mukhang napakaganda. Laging ganun siya kapag gusto niya ang isang bagay. Ang kanyang buhok ay perpekto. Ang kanyang makeup ay walang kapintasan. Nakasuot siya ng cream-colored blazer na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking bayad sa sasakyan. Ngumiti siya nang makita niya ako. Ang malamig, mapagtagumpay ng ngiti na alam ko na masyado. Tumango ako sa kanya at umupo sa tabi ni Attorney Reyes. Mukha siyang isang tao na dumadalo sa libing ng kanyang matalik na kaibigan. Huling pagkakataon, Isko. Maaari ko pa ring tutulan ang mga terminong ito. Maaari pa rin akong lumaban. Hindi, Atije, manatili tayo sa plano. Anong plano? Ibinibigay mo sa kanya ang lahat. Tiwala ka sa akin. Pumasok ang hukom. Isang matandang babae na nagngangalang Judge Reyes na may kulay abo na buhok at matalas na mga mata. Nakakita na siya ng 1,000 diborsyo. Ang amin ay isa lamang file sa kanyang mesa. Binasa niya ang mga tuntunin ng settlement ng malakas. Ang bahay sa 412 Maple Drive ay ililipat kay Lenora Santos. Buong pagmamay-ari ng Sutler and Sons Plumbing kasama ang lahat ng ari-arian, kontrata, kagamitan at mga financial account ay ililipat kay Lenora Santos. Lahat ng mga ari-arian at mga pananagutan. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang usok. Mr. Santos, nauunawaan mo ba at tinatanggap ang mga terminong ito? Opo, hukom, at ikaw ay pumapasok sa kasunduang ito ng kusa ng walang pamimilit. Opo, hukom. Gumilid si Attorney Reyes sa tabi ko. Nararamdaman ko ang kanyang pagkadismaya na nangingibabaw sa kanya na parang init. Ini-slide ng hukom ang mga dokumento sa kanyang bangko. Mabuti naman, mangyaring pumirma kung saan nakasaad. Tumayo ako, naglakad papunta sa bangko, kinuha ang ballpen. Pinanood ako ni Marites na may bahagyang nakatagong kagalakan. Akala niya nanalo siya. Akala niya nasira ako nang lubusan na wala na akong lakas na lumaban. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa bawat pahina. Matatag na kamay, malinaw na pirma, walang pag-aatubili. Nang matapos ako, tumalikod ako at tiningnan si Marites sa huling pagkakataon. Nakikipagbisikleta na siya sa abogado niya, malamang nagpaplano kung paano gagastusin ang perang sa tingin niya ay mapupunta sa kanya. Bumalik ako sa aking upuan. Hindi tumingin si Attorney Reyes sa akin. Malapit ng isara ni Judge Reyes ang pagdinig ng bumukas ang mga pinto ng courtroom. 2 lalaki ang pumasok. Madilim na suit, seryosong mukha, mga badge ng federal na nakikita sa kanilang mga sinturon. Ang isa sa kanila ay may daladalang Manila envelope. Natahimik ang buong silid. Ang unang ahente ay dumiretso kay Attorney Patterson, ang abogado ni Marites. Inabot niya ito ng envelope ng walang salita. Binuksan ito ni Attorney Patterson. Nakita kong nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kumpiyansa sa kanya na parang tubig mula sa basag na tubo. Nanlalata ang kanyang balat. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagbabasa. Nakalimutan ni Marites ang pagbisita ni Attorney Patterson. Ano ito? Ano ang mali? Bumaling si Attorney Patterson sa kanya. Yumuko ito at bumulong ng 5 salita. Si Vance Odum ay kakaresto lang. Sa isang sandali, hindi nag-react si Marites. Nakatitig lang siya dito na parang nagsasalita ng banyagang wika.
Pagkatapos ay inagaw niya ang dokumento mula sa mga kamay nito. Nakita kong gumalaw ang mga mata nito sa pahina. Nakita kong nanlata ang kulay sa kanyang mukha. Nakita kong nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Ang dokumento ay isang federal indictment. Wire fraud, embezzlement, tax evasion, conspiracy to commit financial crimes. 2 pangalan ang nakalista bilang mga defendants. Vance Odum at Lenora Santos. Tumayo si Marites ng napakabilis kaya't bumagsak ang kanyang upuan paatras. Hindi ito tama. Ito ay isang pagkakamali. Ginamit ni Judge Reyes ang kanyang gavel. Bibi, Santos, mangyaring kumalma. Hindi ninyo naiintindihan. Wala akong ginawa. Ito ay lahat kay Vance. Siya ang humawak ng pera. Pinirmahan ko lang ang sinabi niyang pirmahan ko. Humakbang ang federal agent. Ginang, may karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring at gagamitin laban sa iyo sa korte. Tumalikod si Marites sa akin. Ang kanyang perpektong composure ay nasira. Nagkalat ang maskara sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay lumabas na parang sigaw. Ginawa mo ito. Ginigisa mo ako. Alam mo, hindi ako nagsalita. Nakaupo lang ako doon. Nakatiklop ang mga kamay sa mesa at tinitingnan siya. Ibinigay mo sa akin ang kumpanya dahil alam mong ito ay lason. Hinayaan mo akong kunin ito para akuin ko ang sisi. Binalak mo ang lahat ng ito. Muling ginamit ni Judge Reyes ang kanyang gavel. Order. Hihilingin ko ang order sa courtroom na ito. Ngunit hindi nakikinig si Marites. Lumundag siya patungo sa akin. Nahuli siya ng bailiff bago siya nakapaglakad ng 3 hakbang. Sisirain kita, Isko. Sumpa ko sa Diyos, sisirain kita dahil dito. Dahan-dahan akong tumayo, ikinabit ang aking jacket, tiningnan siya sa mata. Sinubukan mo na, Marites. Sinusubukan mo na sa loob ng 3 taon. Ngunit ito ang bagay tungkol sa pagbuo ng buhay sa mga kasinungalingan. Sa kalaunan, ang pundasyon ay nababasag at lahat ay bumabagsak. Pinatuloy ng bailiff palabas ng courtroom. Sumisigaw pa rin siya ng pangalan ko habang nagsasara ang mga pinto sa likuran niya.